Kaibigan, welcome back. Oo, ang palay na naman. Ngayon ay Sabado, alas 8 na ng gabi. May araw pa rin dito, pero padilim ng padilim na. Umiiksi na ang araw at bukas-bukas sa pagsapit ng taglagas at even winter ay hapon pa lang gabi na. Pero hindi pa sa ngayon, pero papunta na. Ngayon papakita ko sa inyo yung mga inani ko ngayon ng mga ampalaya at dahon. Inutusan ako ni Mrs. din kumuha ng mga dahon para igulay, italbos, maybe isama sa munggo, sotanghon, or tinola, we'll see. At yung iba alam ko, itatago niya sa winter, malayo-layo pa, pero alam ko may paraan siya para hindi mag-crumble, para mag-last ng matagal ang mga dahon ng ampalaya, para pa-imbak sa freezer. Pero sa ngayon, papakita ko sa inyo yung mga pinutol ko ampalaya. Hali kayo. Ito siya. Ito yung dahon ng ampalaya, bunga, at ito yung mga na hindi ko nakita at naging hinog na. Maging binhi na lang yan. Pero gusto ko sana yung malalaking ampalaya, mahaba yung parang sa atin Ito kasi halo-halong uri ng mga ampalaya na nakukuha sa iba mga tindahan. Pero masarap siya. Lasang ampalaya. Yung kaibigan, gusto ko lang i-share ulit ito sa inyo. Alam ko marami na akong videos, pero gusto ko ring mabalikan ito at makita sa taon na to, 2025, kung gaano karami mga nakukuha namin ampalaya. Kung dito kayo sa Canada at hindi kayo nakapagtanim, siguraduhin nyo next year. Sana makapagtanim kayo. Kung may espasyo kayo, hindi nyo kailangan nasa lupa mismo ito, pwede rin sa paso. Kaya katulad yan, pinakita ko sa inyo, mga nasa paso sila. Susunod, kailangan malaki-laki yung paso. Diba? Lumalamig na dito, kaya hindi magtatagal at magtataglagas na muli. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang ani, halos every week. Kamatis, talong, ampalaya, at iba pa. Ilang kaibigan, gusto ko lang i-share ito sa inyo at hanggang sa muli, patayan.